Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang sobrang matapang na prediction tungkol kay XRP. Isang prominent member ng XRP community na kilala bilang time traveler ang nagsabi na si XRP ay aabot sa presyo na $73,000 bawat token. Oo, tama po ang narinig ninyo. Pero higit pa sa nakakashock na number na ito, may mas mahalagang punto po siyang binanggit. Ayon sa kanya, dapat daw tayong maging handa bilang mga investors sa ating exit strategies. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng forecast na ito at ano ang posibleng impact nito sa market. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Sino nga ba si time traveler at ano ang kanyang sinabi? A prominent member of the XRP community on X, known as Time Traveler, recently declared that XRP will eventually reach $73,000 per token. Beyond the headline, Time Traveler emphasized a crucial point. Investors should have multiple exit strategies and take profits gradually on the way up. The post has reignited both hope and skepticism within the crypto space. At ayan, paliwanag po natin yan. Si Time Traveler ay isa pong kilalang figure sa XRP community. Sa kanyang post sa X, idiniklara po niya na si XRP ay posibleng umabot sa $73,000. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang mensahe dahil binigyang diin po niya na hindi sapat ang basta umasa lang. Kailangan may malinaw na plano ang mga investors kung paano mag-i-exit at paano po magti-take profit habang pataas ang presyo. Ang impact nito sa market ay dalawa. Una, nagbigay ito ng pag-asa sa mga long-term holders at pangalawa ay nagpasimula po ito ng skepticism dahil sa sobrang taas ng target. Ano naman ang ibig sabihin kung mangyari ang $73,000 price? Sabi dito, applying simple arithmetic, multiplying the current circulating supply by $73,000 per token would yield a market capitalization of roughly $4.37 quadrillion. The global economy's annual GDP is about $113 to $114 trillion based on recent figures from the IMF and World Bank. Ayan, paliwanag po natin. Kung gagamit tayo ng simpleng math, kapag minultiply ang kasalukuyang circulating supply na XRP sa $73,000, lalabas po ang market cap na $4.37 quadrillion. Para may perspective po tayo, ang global GDP ay nasa $113 hanggang $114 trillion lamang. Ibig pong sabihin, kung totoo po ang forecast, mas malaki pa ang value ng XRP kaysa sa buong global economy ng maraming ulit. Dito pa lang, makikita na sobrang extreme ng prediction. Ang impact po nito sa market ay nagbibigay ng reality check sa mga traders dahil imposible itong mangyari sa current financial structure. Ano naman po ang kailangan para makuha ang massive growth na ito? Sabi po dito, for XRP to achieve significant growth, it would need to see widespread global adoption in areas like payments, settlements, and asset tokenization. It would also necessitate a massive reallocation of financial capital into XRP far beyond what has been seen in any asset class and history. Paliwanag po natin yan. Para mangyari ang kahit fraction ng prediction na ito, kailangan ng global adoption.
dapat gamitin si XRP hindi lang sa payments, kundi pati sa settlements at asset tokenization. Kailangan din ng napakalaking reallocation ng financial capital papunta kay XRP. Sa kasaysayan ng markets, wala pang asset class na nakaranas ng ganitong level ng inflows. Kung mangyari man, posibleng magdala ito ng significant rally sa presyo ni XRP pero hindi realistic na maabot ang $73,000. Ano naman po ang problema sa liquidity? Sabi po dito, furthermore, liquidity is a practical barrier. A headline price cannot hold if there isn't enough depth in the market to execute trades at scale. Paliwanag po natin, isa sa pinakamalaking balakid ay ang liquidity. Kahit umabot sa sobrang taas ang presyo, kung walang sapat na market depth para sa malalaking trades, hindi po tatagal ang presyo. Sa madaling salita, hindi sustainable ang ganitong value. Kapag sinubukan ng malalaking investors na mag-cash out sa ganitong price level, agad pong babagsak ang presyo. Ang impact po nito sa market ay nagpapaalala sa atin na ang sustainability ng presyo ay mas mahalaga kaysa sa sobrang taas na target. Ano naman po ang mas mahalagang punto ni Time Traveler? Sabi po rito, while the $73,000 target itself may appear unattainable, Time Traveler's key takeaway is straightforward. Plan your exits. Investors should consider setting milestone-based profit targets, utilizing limit and trailing orders, managing tax implications, and diversifying their portfolios. At ayan, paliwanag po natin yan. Ang tunay na mahalagang mensahe ni Time Traveler ay hindi ang presyo, kundi ang strategy. Ang kanyang payo ay malinaw. Huwag po tayong magbulag-bulagan sa taas ng forecast. Sa halip, magplano po tayo ng exit strategy. Mag-set po tayo ng milestone-based profit targets, gumamit ng limit at trailing orders, alalahanin ang tax implications at mag-diversify ng portfolio. Ang impact po nito sa market ay positibo dahil tinutulungan po nito ang mga investors na maging mas disiplinado kaysa sa mga nabibighani lang sa hype. Bakit naman po mas mahalaga ang strategy kaysa sa speculation? Sabi po rito, securing profits gradually ensures that gains can be enjoyed in real life rather than only on paper. Tama po ang punto. Mas mahalaga ang strategy kaysa sa speculation. Kapag nagtitake profit tayo unti-unti, nai-enjoy po natin ang gains sa totoong buhay at hindi lang sa papel. Maraming investors ang nadadala sa hype at nauuwi sa wala kapag bumagsak ang presyo. Kung susundin ang payo ni Time Traveler, makakaiwas po tayo sa ganitong sitwasyon. Ang impact po nito ay mas magiging stable ang market dahil mas maraming investors ang marunong mag-manage ng kanilang positions. Para sa atin bilang traders at investors, ang forecast na $73,000 ay halos imposibleng mangyari sa kasalukuyang global financial structure. Pero hindi ito nangangahulugan na walang saysay ang prediction. Ang tunay na lesson dito ay ang kahalagahan ng strategy at tamang timing sa pagtitake profit. Kahit hindi po maabot ang $73,000, pwede pong magkaroon ng malaking rallies sa XRP lalo na kung magpatuloy ang adoption. Kaya dapat maging handa po tayo, huwag puro hype ang asahan at lagi po nating planuhin kung paano tayo lalabas sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.